Part 1, Xander. Kahit ilang beses nang ipinagtabuyan ni Vinny si Xander, hindi ito tumigil sa pangulit sa kanya. Pero aminin man niya o hindi, ito lamang ang nakapagpapasaya sa kanya. Dahil sa fighting spirit ito at sa pagpupursige na makuha ang loob niya, malaki ang paniniwala niya na ito na ang lalaking makakasama niya habang buhay, na mananatili ito sa tabi niya. Ngunit ang lahat hindi umayon sa inaasahan niya. Nagpakasal nga sila pero iniwan din siya nito. 3 taon siyang namuhay na mag-isa bago ito bumalik upang suyuin na naman siya at ayaing magpakasal ulit. Nababaliw na yata ang lalaking ito. Pero mas baliw yata siya dahil sa laki ng kasalanan nito sa kanya ay muli pa ring bumigay ang puso niya. Chapter 1. Nakakalimang shot na si Venice ng margarita pero hindi pa rin mawala ang boredom na nararamdaman niya. She was not outgoing. Mas gusto pa niya magbasa ng mga libro sa bahay, kaya naman di niya nagustuhan nang maimbitahan siyang dumalo sa parting inihanda ng isang sikat na world organization, ngunit alam niyang hindi niya yun po pwedeng tanggihan. Isang cruise ship ang kinaroroonan niya. Ang ilan sa mga pili at tinitingalang personalidad sa iba't ibang larangan naroon din sa El Princesa na pagmamayari ng isang marangyang pamilya sa Britanya. Magarbo at grandiosong kasiyahan, halatang nag-e-enjoy ang mga bisita, maliban na nga lamang siguro sa kanya. Venice! Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Medyo nawala ang pagkabot niya na makita si Renz. Ito at ang asawa nitong si Monica ang nag-imbita sa kanyang dumalo roon. Oh, bakit? Napansin ko kasi parang wala yung isip mo dito eh. Umupo ito sa tabi niya. Talaga bang ganyan ang isang future lawyer na buhor ng mga social event? Tanong nito. Tsaka bahagyang tumawa. Che? Irap niya. Tsaka tumawa rin. Kasi naman, super bored na ako. Wala naman akong ginagawa dito at saka kahit gusto kong matulog, di ko magawa. Kasi pulos sayawan at kung ano-ano pa. Pag nandun ako sa bahay, at least makakatulog ako ng maayos. Muli siyang sumimsim ng alak. Pumalatak ito. Oo nga, ang laki na ng eyebags mo. Anyway, just look at the bright side na lang. Dito na entertain ka. Di tulad kapag nasa bahay ka lang. Gusto rin naman namin na mag-enjoy ka. Ngumuso siya. Well, may punto ka dyan. No doubt about that. Party every night dito at para nasa Las Vegas tayo. Pero kahit na, alam mo naman talagang homebody ako, di ba? Tumawa ito. Hay nako, hindi ka pa rin nagbabago. Para ka pa rin bata. Anyway, pinapatong nga pala ni Monica kung anong kulay ang gusto mo for your mask. Itinatanong na din daw kasi yun ng mga staff para ma-deliver before the masquerade party. Bakit naman hindi akong tanongin nila mismo? Ewan ko, pero ito, secret lang natin. I think Monica volunteered for you. Alam mo naman yung mahal ko, may pagkapakailamera pa rin. She giggled. Well, I have to agree with you, Renz. I would like to have a violet one. As expected, sabay silang napatawa kapag nagpaalam na to upang bumalik sa kinaroroonan ng asawa. Renz used to be her college schoolmate. Pareho silang graduate ng UP Diliman. Si Monica naman na asawa nito, classmate niya. Political science ang course ni Monica, samantalang architecture naman kay Renz. The good thing about that party was it somehow became an opportunity for her to reconnect with their formal schoolmates. How she badly missed her college life. Mula sa kung saan may bumalik na alaala sa kanyang isip. Stop it, Venice. Stop it. Pabulong niyang wika sa sarili at saka pinilig ang ulo. Naiinis niyang nilapag ang kupitang hawak, saka tumayo upang bumalik sa cabin niya. She would not let those memories spoil this night. Venice knew she looked stunning as she stared at her reflection in the mirror. Her elegant purple cocktail dress fits her perfectly. In that dress, she looked beautiful and sophisticated, to say the least. Binitbit ang handbag at diretsong lumabas ng cabin. Di niya inaasahan na may masasalubong siya. Sa pagkabigla na salabid siya sa paa nito. Ay! Tili niya. Ngunit bago pa siya tuluyang mabuwal, agad siyang inalalayan nito. Naramdaman niya ang kamay nitong aksidenteng napahawak sa may dibdib niya. I'm sorry, miss. Anang sumalo sa kanya sa baritonong boses. Napapitlag siya nang marinig iyon. Otomatikong napatitig siya sa mga mata nito na tayong nakikita niya sapagkat nakasuot din to ng maskara. Parang narinig niya ang boses nito. It's okay. Ako din naman yung may kasalanan kasi hindi ako nakatingin. Pasimple siyang umalis sa pagkakaalalin nito. Di na siya komportable sa pagkakahawak nito. Are you sure okay ka lang? Yeah. Well, if you say so, I might be going. Just be careful next time.
Wika nito bago siya tuluyang tinalikuran. Natitilahang lumakad si Venice. She was quite sure she had heard that voice before. It sounded so familiar at tila nag-e-echo pa sa tenga niya ang tinig na iyon. Hanggang sa hall wala pa rin siya sa sarili. Hey Venice, are you okay? Para kung wala sa sarili, dear. Tanong ni Monica nang makaupo na siya. Tumayo siya. Yeah, I'm okay. Mukhang kulang ka sa tulog. Anito. Tsaka sinundan ng hagikik. Oo nga. Ang tanging naisagot niya sapagkat naglalakbay pa rin ang isip niya sa lalaking nakausap niya kanina. Ilang sandali pang lumipas bago tuloy ang nawala sa isip niya ang lalaki. Masaya na silang nagkukwentuhan ni Monica. Di talaga niya inaakalang magkakasama sila nang ganon ni Monica. Dati kasi puro masasakit na salita lang ang pinupuko nila sa isa't isa. Paano ba dapat kasi ako makakatulog? Palagi na lang parang may assembly kung magtawag yung MC. Kala mo may emergency meeting? Oo nga, naabala nga rin kami ni Renz. Sa halip may private moments kami sa cabin namin pupunta pa kami dito sa hall kapag kinakatok kami ng mga staff. Ikaw talagang babae ka? O bakit? Ngumiti ito ng maluwang. Huwag mong sabihing naiinggit ka. Bakit naman ako maiinggit? Biro niya rito. Kasi di niya na pinatapos pa ang sinasabi nito. Alam naman niya kung anong pangalan ng sasabihin nito. Hay nako Monica, past is past. Tsaka okay na ako. Kontento na ako sa buhay ko ngayon, no? Sinabi mo eh. The party started. Iba't ibang grupong nagtatanghal bilang pasimula ng masquerade party. Nalibang naman si Venice, lalo na nga't maraming Pinoy group ang nag-perform. Natutuwa siyang nakilala ang mga Pilipino sa larangan ng performing arts. Pagkatapos ng mga interval at speech, pinasimulan na ang sayawan. Venice felt awkward. Nakipagsayaw na siya sa ibang mga bisita roon pero kakaiba ang pakiramdam niya, lalo pa nang maiwan siyang mag-isa sa table nila dahil ang mag-asawa naman ang nagsayaw. Alright, so here we go again. Mukha kang loner, Venice. Naputo lang pagmumuni-muni niya nang may marinig siyang nagsalita. Can I dance with you? Napangiti siya sa kamay na nakalahad sa harapan niya. Tinaas niyang tingin sa mukha sa pinanggalingan ng boses. It was the same guy na nakabangga niya kanina. Sure. Tila may sariling isip ang bibig niyang sumagot siya at ang kamay niya ay kusang umabot sa palad nito. Nang igiya siya nito papunta sa dance floor, bumilis ang tibok ng puso niya. Tila tumatagos sa buong pagkatao niya ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Tila napapasong iniiwas niya ang mga mata niya dito. It was a good thing she was wearing a mask dahil kung hindi makikita nito ang pamumula ng mukha niya. What's your name? Venice. Oh, so you're the future attorney Venice Contreras? It is my pleasure to dance with you. Nakita niya ang bahagyang pagngiti nito. That is flattering, thank you. Ngumiti rin siya. So, kumusta ang pag-aaral ng abogasya? Well, okay naman. Masaya kahit medyo nakakapagod. If you really love what you're doing, you will surely find joy in it. Sabi nito sa formal na tinig. Di na siya sumagot sa komento nito. How about your family? Muling tanong nito. Napatitig siya rito. Nagulat siya sa indikasyon ng boses nito na para bang kilala siya nito. They're fine. Maayos naman sila nanay. Matipid niyang sagot. I mean your own family. Your married life as well. Di niya mabanaag kung anong ekspresyon ng mukha nito, but there was amusement in his voice. Nanlaki ang mga mata niya. What? Your married life? Tila baliwala nitong ulit. How is it? Kamustang buhay mong mag-isa sa bahay, Mrs. Venice Contreras Garcia? Bahagyang may diin ang pagkakabigkas nito sa buo niyang pangalan. Nayanig ang kalooban ni Venice. May nagsasabi sa kanyang huwag maniwala sa katotohanang nasa harap na niya. No, it can't be. Yes, honey, it's me. Muling hinuli nito ang mga mata niya at mataman siyang tinitigan. Kamusta ka na, mahal kong asawa? 3 years ago. Hi, Venice. Napalingon ng dalaga sa may-ari ng tinig. O bakit, Christian? Pahiram muna ng libro mo sa math. Naubusan kasi ako sa library. Di ako nakahiram agad. At kumamot pa nga sa ulo. Napabuntong hininga siya. Eto, balik mo kaagad ha. Di ko pa tapos yung assignment. Iniabot niya rito ang makapal na algebra book. Nganitian siya nito. Venice, ano ang page ng assignment? Page 167 to 168 para A to G. Thank you. Anito at tinapik siya sa likod. Balik ko na lang mamaya bago mag-6. Sige, okay lang.
Pag-alis nito, dumiretso siya sa kanyang pupuntahan sa cashier's office. Kukunin niya ang sweldo niya para sa pagpapasubstitute sa kaibigan niya na student assistant na isang professor sa College of Arts and Sciences. Kumunot ang noon niya nang may marinig siyang tawanan sa likod niya. Nang lingon niya kung sino ang nagtatawanan, nagip ng paningin niya si Monica at ang mga kaibigan nito. Nakatingin ang mga ito sa kanya, malawak ang pagkakangisi. Ano namang pinagtatawanan ng mga to? Humugot siya ng malalim na hininga, tsaka muling tinalikuran ng mga ito. Dire-diretso lang siya ng lakad. Di niya napinansin ang mga pagtatawanan na mula sa mga nadaraanan niya. Bago pa niya mabuksan ang pinto ng cashier's office, may tinig nang nagpalingon sa kanya. Miss, excuse me? Napalingon siya sa may-ari ng napakagandang tinig na yon. Saglit siyang natigilan dahil eksaktong tumuon ang paningin niya rito. Tila isang anghel ang nakita niya. The man was gorgeous. He wore pants and a gray polo shirt. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanya itim na itim. Hindi formal ang mukha nito ngunit hindi rin nakangiti. Ngunit para siyang hinihigop na nakikita niya. Yes? Gumuhit ang pag-aalangan sa mukha ng lalaki. Miss, kasi... Ano? She asked again. Virgin ka pala? Her eyes widened. What? No, I mean... Lumapit to sa kanya at may tinanggal sa likod niya. Here. Inabot ito sa kanyang isang papel. Lalo namang nanlaki ang mata niya nang mabasang nakasulat doon. Yun palang dahilan ng pagtatawanan ng mga nadaraanan niya kanina. Certified Virgin, never been touched, free try. Yun mismong nakasulat. Oh shit! Mura niya. That bitch? Si Monica ang unang pumasok sa isipan niya. Sino pa ba? Ito lang naman ang mortal enemy number 1 niya. Marahil kinasabwat pa nito si Christian para ipahiya siya. I'm sorry, miss. Untag ng lalaki. I don't mean to be rude pero hindi ko kasi alam kung paano sasabihin. Napatingin siya rito. Lalampasan na sana niya ito para puntahan si Monica at ang mga kaibigan nito. Balak niyang kumprontahin si Monica ngunit pinigil nito ang braso niya. Hey, hindi ka man lang ba marunong magpasalamat? Pinagpag niya ang kamay nito. Alright, thank you. Thank you very much. Mataray niyang wika. Now please, if you will excuse me. Is that how you say thank you to people who help you? Ikaw pa yung matapang. Putol nito sa sasabihin pa niya. Nice one, miss. Tumaas ang kilay niya. Well, I'm sorry but that's my way of saying thank you. Now if you don't want to accept my thanks, then don't. Hindi ko ipipilit yung thank you ko sa'yo. Now if you'll excuse me. Sana pala hindi ko na lang yan tinanggal sa likod mo para pagtawanan ka ng bawat makakabasa niyan. Formal nitong pahayag. Nagpanting ang mga tinga niya. Hoy! Ikaw kayang makaranas ng ganito, hindi ka ba maiirita? At pwede ba, tanggapin mo na lang ang thank you ko, total, ikaw naman yung humingi nun. So ganon. Well, you're welcome. Bahagyang tumalim ang mata nito na nakatitig sa kanya. Ako na nga yung tumulong, parang utang na loob ko pang nagpasalamat ka. Whatever. Akmang tatalikod siya, ngunit nagbitiw to na isang pangusap na nagpalingon talaga sa kanya. I want to test if you're really a virgin. Namilog ang mga mata ni Venice. Galit na itong hinarap. Bastos! Hudlom! Barbaro! Bastos! Sa pagkabigla niya, tumawa pa ito. Hindi niya alam kung anong meron sa tawa nito pero tila naging musika pa sa pandinig niya iyon. Pikon! Sabi nito sa gitna ng pagtawa. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Wala na siyang pakialam kung gumawa na siya ng ingay na nakakaistorbo sa mga tao kahit sa loob pa ng office. Nakakadalawang hakbang na siya nang muli niyang marinig ang boses nito. Hey Miss Masungit, ang ganda mo kapag nagagalit. Sinundan pa nito na maikling halakak ang sinabi. Mabuti na lang nakatalikod na siya kaya di nito nakita kung paano siyang namula dahil sa sinabi nito. Xander anak. Napatingin si Xander sa bumukas na pinto. It was his mom. Lumapit ito sa kanya. Bumangon siya. What? Nothing. I just wanted to see you kaya kita pinuntahan dito. Anito. So, how was school? Well, it was fine. A little tiring but I think I'll get used to it. She took a deep breath. I've missed you, son. He noticed that her voice trembled a little. Xander looked at her mother. He could see the pain in her eyes. Nag-guilty tuloy siya. Di kasi ito ang una niyang pinuntahan nang umuwi siya rito galing ng Amerika. Mag-iisang buwan na siya rito pero ngayon pa lang sila nagkita. I've missed you a lot but I understand na may tampo ka pa rin sa akin. Patuloy pa nito. I've missed you too, Mom. Kung alam mo lang,
kung gaano kita namimiss nang iwan mo ako kay daddy sa States nung nagkahiwalay kayo. Niyakap niya ito. After 5 years, ngayon lang niya ito muling nayakap. Gumanti naman ito ng yakap. Oh, Xander, you know what, Mom? I think I'm gonna have fun here. Bakit di na ako makabalik ni daddy sa States? Ngumiti ito. Great! After all, you've been with your dad for years. Ako naman na magpapamper sa'yo. You are my baby boy after all. Mommy talaga, ang laki-laki ko na eh. Look at me, gwapo pa. Inakbayan niyang ina. Mana kay daddy, di ba? Oo na. Tumawa rin to. Ang daya nga eh. Mas marami yung features na nakuha mo sa kanya. Dominant ang genes ni daddy eh. Ay nako, bakit ba daddy mong pinag-uusapan natin? Let's talk about school. How was it? Aasikasuhin ko pa ba yung paglipat mo sa school ko dati? No need. Napangiti si Xander nang maalalang maganda, pero masungit na babaeng nakasagutan niya kanina. I enjoy being in UP naman. Parang alam ko yung ngiti na yan na. Nakangiti ito habang titig na titig sa kanya. Well, di na rin niya mapigil ang pangiti. He can still picture that beautiful lady in his mind. How he loved the way she frowned at him. What a lady. At totoong sinabi niya kanina, mas maganda ito kapag nagagalit. At kung maganda ito kapag nakasimangot, then what more kapag nakangiti ito? Jairus Sander Garcia Jr.? Kakaiba ang ngiti na yan na. Is she beautiful? Untag ng mami niyang mukhang naulaan ko anong tumatakbo sa isip niya. Yup, just like you, aniya. Sus, ng bola pa to. Basta anak, wag na wag kang mananakit o mga agrabyado ng babae ha? Filipinas are generally more conservative than Americans, although some are more liberated than the others. Opo, they both laughed. Pero mommy, magaling bang manligaw si daddy? Maya may tanong na. Yun pa, hindi naman yun manligaw ng matino. Nakalabing sabi nito. So di ka pala niya niligawan? Correction, hindi niya ako niligawan ng maayos. Nakataas ang isang kilin na sagot nito. Napangisi si Xander. Siguro di na kailangan kasi patay na patay ka na sa kanya noon ano. Hoy! Anong patay na patay? Di lang talaga yun marunong manligaw. Si mommy dead na dead kay daddy ayaw pong aminin. Sabi niya sa nanay sabay halakak. Jairo Sander Garcia Jr., stop it! Ang kulit mo! Sabi ng mommy niya, hinabahal siya ng kurot. Sander was the only son of Jairo Sander Garcia Sr. and Faye Laricel Montecillo Garcia. Their family was fine until one day, his parents decided to separate. The reason his parents split up was still a mystery for him. Di niya inakala na magandang pagkasama ng mga magulang niya, hahantong pala sa hiwalayan. He stayed with his mother until he was 13, then he stayed with his father who resided in America. After 5 years, he came back to the Philippines. Para siyang bolang pinagpapasapasahan ng mga magulang. No matter how much he hated the setup, he couldn't do anything about it. He did not have the right to complain. After all, di rin niya gustong mamili kung sino siya permanenteng sasama. The Philippines had always been a special place for him. Sobrang gaan man ang buhay niya sa States. Di naman siya nag-enjoy doon. Palagi siya nag-iisa sa bahay dahil inaasikaso ng daddy ang business nila doon. Medyo hawig man ang magiging buhay niya rito dahil businesswoman din ang mommy niya. Mas assured siya na hindi siya magsasawa sa buhay rito. Sa Amerika, life was a cycle that repeated itself, but it was different in the Philippines. Lalo pat mag-aaral siya sa UP, isang kilalang liberal na universidad. He knew he would find the thrill he'd been looking for here. Mr. Garcia, kindly give these forms to Miss Contreras. She is probably at the Department of Social Sciences building now. Tumayo si Xander. Kapag minamalas nga naman, siya pang nautusan. Lumabas siya ng classroom. Tinalunto ng daan tungo sa building ng Department of Social Sciences. Mabutit kabisado niya ang mga shortcut doon, kaya madali siyang nakarating sa pupuntahan.